Alright, so mga kaibigan, nakikita nyo sa inyong screen ng isang account. And simulan ko na, no? Meron akong kaibigan, meron akong kakilala na siyempre nainganyo, okay, Bitcoin, gusto ko i-try, ganito ganyan. Tapos tinignan niya yung testimonies din sa account. May mga sunod-sunod na testimonies. And actually, nung sinanay niya sa akin picture, sinubukan ko na hanapin tong account pero di ko na siya mahanap. Kasi ni-report na siya ng kaibigan ko, ng kakilala ko sa scam, ginaf na rin. Though ako, sinusubukan kong hanapin yung account, hindi ko na mahanap. Tapos ito pa daw iba niya picture na ginagamit sa account. So, ang nangyari is, siyempre, Bitcoin account, ganito ganyan, bayad ka ng 5,000 or bayad ka ng magkano yung hiningi nila, tapos okay na daw, tumatakbo na daw, yung parang yun na yung ano mo, income mo, yun yung una mo nilagay. Tapos, nung magka-cash out na siya, hiningan siya ng 15K, so okay. Diba rin, makukuha naman daw niya, so okay. Bigyan siya ng 15K. Tapos, nung nagbigay na siya ng 15K, hiningan siya ulit ng code. Kailangan na naman daw niya magbayad. 25. So, okay, sige, nagbayad siya ng 25 kasi nakita niya nasa 400, 300, 500 na income. So, okay. Tapos, nung nagbigay na siya ng 25, akala niya may lalabas siya na sa araw, kasi malaki na yun. Hiningan ulit siya ng pera. Tapos sabi ko, pacheck ka ng chat. Papansin naman yung chat, pagkaibang tao, ang pakilala nila isang tao na sila. May number, tapos itong account na ito. Yung number nandun sa WhatsApp. Ngayon, kung isang tao lang yun, bakit ka magtatanong ng parehas na tanong na nasagot na? Tapos, kung magkaibang tao naman yun, bakit parehas yung script nung sinagot nila na okay, sige lang, wait lang, babalikan kita. Same na font, same na ng grammar, same lahat. In short, script. Tapos, kung papansin niyo, pupunta ka sa account, check ko sa account na doon sa phone kasabot. Ngayon, hindi niya na mapunta kasi mabilik ko. Kung titignan mo mga testimonies, lahat na may testimonies, okay, kunyari, punta sa account ng isang lola, ang huling post or dalawa or isa or tatlong post is puro ito kay Charlotte. Tapos alam mo yung parang scripted Tapos yun na yung huli, kunyari May 25, yun na, hindi na nasundan, wala na parang wala mo lang yung pera, susundin yun magpo-post ka naman sa kung nagpunta ng travel, so hindi doon na natapos. Tapos titignan mo lang ng testimonies, ganun yung pattern, English na script, tapos kung kailan yun yung pinakahuling post lagi, tapos hindi na nasundan. Tapos tumawag dun sa kakilala ko, tumawag, babae yung picture niya, lalaki yung boses, lalaki yung Indian yung boses. Sabi ko, napag-ganuhan ka na, napag-scam ka na ng mga Indian. Siguro nakalimutan ng Indian tawag yun, na mag-voice change or pumalpak ng voice change na. Halata mo yung accent, halata mo yung boses na lalaki. Tapos, yun na. So, tapos nilagay niya mag-gadget. Nakakalungkot lang kasi ginagamit yung pangalan nila, scam sila. So, yun lang, ingat-ingat lang. Huwag po tayo doon sa easy money pupunta. Marami yan, nagkalat yan. Sa Facebook, yung mga account na napapanggap na artista. Tulad din ng na-scam ng last time na pinost ko, diba? So, ingat lang. Invest na lang sa stocks, tapos tulungan sa bangko, insurance or what. Pero yung mga ganito na mukhang easy money, mukhang 400 agad, hindi talaga. Huli mo yung tapos meron din yung nakaraan, yung mga itong kakilala ko talagang takaw ng mga scam. Kasi ang hit sa ilabay ko yung sabihin ko yung
meron siyang inano nung one time, tapos hindi mo na OTP. Sabi ko, oo nga, hindi nga OTP, pero tignan mo nakasulat, login code. Hindi hack mo. Yung mga ganun. So, be careful. Ingat sa mga pinapost, ingat sa mga click, ingat sa mga pag naghingi na screenshot, tapos kukunin yung papakita yung password mo, pag dalawang isip ko na, yung login code, OTP, papadala ng pera. Padala ng pera once, okay, pupunta pera twice, lumalaki na malaki, hindi na, mali na yun. Wala kang nare-receive na yun, tapos yung linyahan pa nila, isipin ko nawawala sa'yo, ito pa pala. Sa amin ng kakalala ko, ang sinisenda niya na binabayaran niya is iba-ibang pangalan. Diba? Kung isang kumpanya lang yan at isa lang may hawak, hindi doon lang, hindi pa, iba-iba ng pangalan eh. Tapos yung Diyan yung mga pangalan. So, ang tanong, paano sila nakakuha ng Gcash? Tapos Filipino. Anyway, yun lang, share ko lang. Ingat lang sa scam.